Ako si Emily Carter, 35 taong gulang, isang freelance journalist mula sa Austin, Texas. Karamihan ay nakakakilala sa akin dahil sa aking column tungkol sa totoong buhay sa iba't ibang sulok ng mundo na inilalabas sa isang sikat na lifestyle magazine sa Amerika. Ngunit para sa aking mga kaibigan, ako ang asawa ng isang Pinoy, si Anton. Si Anton, 38, ay isang software engineer na nagtatrabaho lang sa bahay. Nagkakilala kami noong nag-intern siya sa San Francisco, 7 taon na ang nakalipas. Sa unang araw na nakita ko siya, napatawa ako sa isip ko. May taas lang na 1.70 meters, balikat na makitid, at matamis na ngiti na nagmumukhang estudyante ng kolehiyo. Ako, na may 1.75 ma'am, at may suot pang heels na 10 cm, at naka-cowboy shirt, at punit-punit na jeans, para kaming higante at duwende. Maliit, pero may dating si Anton. Nang tanungin ko siya tungkol sa taas niya noong una kaming nag-date, tumawa siya ng mahina at sumagot sa malambing na Tagalog, "Malaki, pero mas malaki ang puso. Yun lang ang mahalaga, mahal." Madalas ko siyang tuksuhin na ang suot niyang damit ay pangbata, na halos hindi niya maabot ang brake pedal ng Ford pickup ko na kapag sumasakay kami ng eroplano, kailangan niyang umupo sa tabi ng bintana dahil masyadong maiksi ang mga binti niya. Ang mga kaibigan ko sa Texas, luluhana sa kakatawa tuwing ikinukuwento ko ang aking maliit ngunit dakilang asawa. Pero sa kaibuturan, ipinagmamalaki ko siya. Siya ay banayad, maalalahanin, hindi kailanman nakikipagtalo ng matindi, at hindi kailanman nagtaas ng boses kahit galit ako sa trabaho. Uupo lang siya at tahimik na yayakapin ako mula sa likuran. "Ayos lang, Em. May bukas pa." Ang linyang ito ang laging nagpapalamig sa ulo ko. Ngayong taon, sa unang pagkakataon, sumama ako sa kanya pauwi sa kanyang pinanggalingan. Tinawag niya itong pagbisita kay mama. Pero tinawag ko itong sapilitang biyahe dahil natalo ako sa isang pustahan sa Super Bowl noong Pebrero. Ang pustahan, kung matalo ang team ko, sasama ako sa Pilipinas nang hindi nagrereklamo kahit isang beses. Nagreklamo ako agad pagkatapos mag-book ng ticket. "Wano oras? Anton, bakit hindi tayo mag-direct flight tulad ng sa Europe?" Ngumiti siya tulad ng dati. "Medyo malayo kasi ang bahay namin, mahal. Pero sulit, promise." Nag-Google ako ng mga larawan ng Maynila. Matataas na gusali na may kasamang magulong kalsada. Mga taong nakangiti. Tumawa ako sa isip. Isang bansang puno ng mga backpackers at mga jeepney? Sige, handa na ako. Bago umalis, nagpost akong larawan ng maleta ko sa Instagram. May caption na, "Going to the land of the big smiles and tiny people. See you in 2 weeks, Texas." Hindi ko alam na ang 2 linggo na iyon ay magiging panahon kung saan unti-unti kong babawiin ang bawat salitang sinabi ko tungkol sa kaliitan at ang araw kung saan kailangan kong tanggapin na minsan, ang pinakadakilang bagay sa mundo ay maaaring nakatago sa pinakamaliit na katawan na minsang pinagtawanan ko. Ang eroplano ay umaangat mula sa Dallas. Hinawakan ni Anton ang kamay ko ng mahina. "Handa ka na, mahal?" Ngumiti ako ng bahagya. "Handa akong makita kung gaano kaliit ang bayan mo." Tumawa siya ng mahina at pumikit. Ako, tumingin lang sa labas ng bintana. Wala pa ring ideya na ang lupaing bababaan ko ay magpapalaki sa puso ko na halos hindi na magkasya sa sarili kong katawan. Lumapag ang eroplano sa NAIA ng 4:30 AM. Agad akong sinalubong ng humidity pagkabukas ng pinto ng eroplano. Parang may naglagay ng mainit basang tuwalya sa mukha ko. Huminga ng malalim si Anton, ngumiti ng malawak. "Nasa bahay na tayo, mahal." Kinaladkad ko ang aking malaking maleta sumusunod sa kanya. Mas malaki ang paliparan kaysa sa inaasahan ko, ngunit wala pa akong nakita na nakaka-impress dahil ang unang bagay na nakita ko ay ang napakahabang pila ng mga taxi at ang traffic na nagsimula pa lang sa labas ng pinto ng paliparan. "Okay, nagsisimula na ang traffic," bulong ko. Tumawa si Anton. "Normal lang yan sa Maynila sa umaga, mahal. Sandali na lang." Ang kanyang sandali na lang ay umabot ng 1 oras at 45 minuto, halos hindi gumagalaw ang sasakyan. Ang usok ay umaalpas. Hindi ko mabuksan ang bintana dahil sa alikabok. Ang taxi driver ay nagpatugtog ng malakas na OPM. Tumingin ako sa labas at nakita ang mga motorsiklo at tricycle na sumisingit sa makikitid na espasyo, tila walang takot mamatay. "Baliw na to," bulong ko. Inabot ni Anton ang kamay ko. "Malapit na tayo, mahal." Ikinumpas ko ng bahagya ang kamay ko. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa nila ayusin ang kalsada. Ngumiti siya, walang sinabi.
Nang magsimulang gumalaw muli ang sasakyan, saktong umilaw na ang langit. Nakita ko si Mama Anton, si Aling Nena, na naghihintay sa harap ng isang 2 palapag na bahay sa isang barangay sa labas ng lungsod. Mas maliit si Mama kaysa sa akin ng halos isang ulo, kayumanggi ang balat at ngumiti ng malawak. Niyakap niya ako ng mahigpit, halos malaglag ang aking designer bag. Maligayang pagdating, anak ko, malambing ngunit malakas ang kanyang boses. Ngumiti ako ng nahihiya, yumuko para yumakap pabalik at bumulong kay Anton. Mas maliit pa pala si Mama mo kaysa sa akin. Tumawa siya ng mahina. Walang central air conditioning ang bahay, mayroon lang lumang ceiling fan. Ang sala ay may lumang nara na upuan, may amoy ng adobo at sinigang na lumalabas mula sa kusina. Umupo ako sa lumang silya at isang kulay kahel na pusa ang dumating at agad na humiga sa kandungan ko. Pusa namin yan, mahal, sabi ni Anton. Bakit ang tapang niyang lumapit agad sa tao? Dahil alam niyang walang mananakit sa kanya, sagot niya. Para sa almusal, nagdala si Mama ng maraming ulam sa mesa. Adobo, tortang talong, daing na bangus at bagoong. Pagkatapos ng 2 subo, naramdaman ko ang anghang na halos magpaiyak sa akin. Ngunit inamin kong masarap ito. Nakalimutan ko ang init. Noong hapon, dinala ako ni Anton sa palengke ng Tondo. Isang palengke sa tabi ng isang makitid na kalye na puro mga Pilipino at walang mga turista. Amoy ng tuyo, dahon ng saging, at mantika ng pagprito. Ang mga tao ay nagngingitian sa isa't isa, kahit pa nagkakabanggaan. Nakita ko ang isang ale na nagbebenta ng mangga at malagkit na ngumiti sa akin at binigyan ako ng libreng piraso. Tikman mo, ate. Ang ganda mo. Napaanga ako. Sa Texas, walang nagbibigay ng libreng ganito. Pero naisip ko, ang daling ngumiti. Totoo ba yan? O gusto lang nilang maging mabait sa harap ng dayuhan? Kinagabihan, kumain kami kasama ang pamilya. Ang kapatid ni Anton, si Aya, 22, mas maliit pa kaysa sa kanyang kuya, ay nagtapos ng nursing sa isang pampublikong universidad. Ikinuwento niya na kararating lang niya mula sa pagtulong sa mga biktima ng baha sa Leyte. Nagboluntaryo siya ng 3 buwan nang walang bayad. Tumaas ang kilay ko. Bakit mo ginawa yun, Aya? Ngumiti si Aya. Kasi kailangan nila ng tulong, ate. Tumawa ako sa isip. Ano namang maitutulong ng isang maliit na bata na tulad nito? Kinagabihan, natulog kami sa sahig na may banig sa lumang kwarto na may aircon, maingay ang fan. Niyakap ko si Anton at bumulong. Ang ganda ng bayan niyo, mahal, pero lahat ay parang maliit. Tumawa siya ng mahina at hinagka ng noo ko. Bukas, dadalhin kita sa mas malaki, mahal. Hindi ko alam na ang mas malaki na sinasabi niya ay hindi tumutukoy sa gusali, hindi sa kalsada, kundi sa puso ng maliliit na tao na hinahamak ko araw-araw. Sa 3 umaga, ginising ako ni Anton ng 5 a.m. Ngayon dadalhin kita sa Quiapo Church at sa Manila Cathedral. Tumawa ako ng mahina. 5 a.m.? Kailan ba nagbubukas ang simbahan? Ngumiti siya. Madami kasing tao. Kapag nahuli tayo, magkakagulo. Nagsuot ako ng shorts at tank top at mahinang pinigilan ako ni Mama. Magsaya ka na lang, anak. Bawal ang nakikita ang balikat at binti sa simbahan. Tumaas ang kilay ko pero sa huli, sumunod ako at nagsuot ng saya na hiniram ko kay Aya. Umabot ito sa bukong-bukong ko, mahigpit sa baywang. Nagiging Filipina na ba ako? Nagbibiro kong bulong. Dinala kami ng van ng kapitbahay sa lungsod. Traffic ulit. Ngayon, mas malala kaysa sa unang araw. Umabot ng 10 kilometers ang pila mula pa sa EDSA. Tiningnan ko ang relo ko at bumuntong hininga. Kung nasa Texas ako, nakarating na ako doon ng 3 beses. Inabot ni Anton ang kamay ko. Tiyaga lang, mahal. Tumingin ako sa labas. Tahimik ang traffic. Walang nagbubusina tulad sa Amerika. Lahat ay tahimik na naghihintay. May ilang natutulog, may ilang naglalaro ng telepono. Isang motorcycle taxi ang sumingit, kumatok sa bintana. Kuya, kaya ko kayong dalhin sa shortcut. 200 pesos. Ngumiti ang driver at tumanggi. Ayos lang, anak, sandali na lang. Nagsimula na akong magalit. Sayang lang sa oras to. Tiningnan ako ni Anton ng seryoso at mahinang nagsalita. Sa Texas, kapag ganito katindi ang traffic, may nagbabarila na ba? Napaanga ako at tumahimik. 3 oras ang lumipas, nakarating kami sa Quiapo Church. Mainit ang araw, napakainit ng marmol na sahig, napakarami ng tao, halos hindi kami makalakad. Basang-basa ako sa pawis,
Basa ang saya ko. Pero nang makita ko ang Black Nazarene sa unang pagkakataon, hindi ako makahinga sandali. Maliit lang ang imahe, napakaliit na halos hindi kapanipaniwala na ito ang sinasamba ng buong bansa. Ngunit ang ilaw na nagniningning mula sa mga kandila ay nagpadama sa akin na para akong sinasabuyan ng isang bagay. Dinala ako ni Anton para tingnan ang replika ng sto. Ninyo na nakadamit ng ginto. 66 centimeters lang yan, mahal, bulong niya. Napakaliit, bulong ko. Pero alam ng bawat Pilipino, kapag nawala yan, guguho ang bansa. Tumawa ako sa isip, walang katuturan. Ngunit nang lumuhod ako sa harap ng imahe, kasama ang libu-libong Pilipino, nakita ko ang isang matandang babae, maliit, na nagdarasal at lumuluha. Isang bata, mas maliit pa sa anak ng kaibigan kong si Ivan, na nakatikom ang kamay, nanginginig. Walang nagtutulakan, walang sumisigaw, tanging katahimikan na puno ng paggalang. May naramdaman akong kakaiba sa dibdib ko, parang may maliit na bagay na sumisingit sa pagitan ng mga buto-buto ko. Paglabas ng simbahan, dinala ako ni Anton para magtanghalian sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada. Luma at wooden ang mga mesa. Ang may-ari, si Lola na maliit, tiyak na higit 70 na, ay inilagay ang isang malaking kaldero ng nilagang baka ng mabilis. Kain na, anak ng kano. Madami. Ngumiti siya. Nagmano po ako ng hindi ko namamalayan. Habang kumakain, ikinuwento ni Anton na ang lola na ito ay nagbebenta ng lugaw noong bumaha noong 2009. Noong umabot sa dibdib ang baha, ginamit niya ang kanyang bangka para magbigay ng libreng pagkain sa mga naipit sa baha sa loob ng 3 buwan hanggang sa makalabas ang lahat ng kanyang kostumer. Ganito lang kaliit ang lola? Tanong ko. Maliit ang katawan, pero mas malaki ang puso niya kaysa sa bahay niya. Mahal, tumawa ang may-ari. Noong hapon, sumakay kami pabalik sa bahay. Traffic ulit. Ngayon, pinakamatindi. Bumuhos ang ulan, parang guguho ang langit. Ang expressway ay naging ilog. Lahat ng sasakyan, nakapatay ang makina, tahimik na naghihintay. Nagsimula na akong magalit ulit. Baliw na to. Bakit walang gumagawa ng kahit ano? Tumingin sa akin si Anton at nagsabi ng isang pangungusap na nagpatigil sa akin. Sa Texas, kung ganito katindi ang ulan, ilang tao na ang namatay, em? Natahimik ako. Naalala ko ang Hurricane Harvey noong 2017. 80 katao ang namatay sa Houston sa 3 araw lang na baha. Ngunit dito, ganito katindi ang ulan. Nakangiti pa rin ang mga tao, nakikinig pa rin ng musika, may ilan pang bumaba ng sasakyan para tulungan ang iba na nasiraan ng makina. Kinagabihan, hindi pa rin humihinto ang ulan. Nawalan ng kuryente ang buong barangay. Nakaupo ako sa beranda ng kahoy na bahay, hawak ang tuhod ko. Nagsindi si Anton ng kandila at umupo sa tabi ko. Bukas, dadalhin kita para makita ang kulog, sabi niya. Malaking karabaw. Ngumiti ako. Sa wakas, mayroon ding malaking bagay sa bansang ito. Tumawa siya ng mahina at niyakap ako mula sa likuran. Hindi ko alam na ang karabaw na ipapakita niya ay magpapaiyak sa akin kinabukasan at magpapaintindi sa akin na ang maliit na lagi kong tinutukso sa loob ng 7 taon ay maaaring ang pinakadakilang papuri na hindi ko alam. Kinabukasan, bago magbukang liwayway, huminto na ang ulan, ngunit putik pa rin ang mga kalsada. Nagupa si Anton ng lumang pickup truck ng kapitbahay at dinala kami pahilaga sa Batangas. Ngayon, dadalhin talaga kita para makita ang kulog, hindi sa zoo. Nakaupo ako sa tabi niya, nakatingin sa kalsada na puno ng baha. Kung maliit din ang karabaw dito, hindi na ako magtataka, biro ko pa rin. Ngumiti lang siya, walang sagot. Pagkatapos ng 2 oras, nakarating kami sa isang Carabao Sanctuary sa gitna ng bukid. Walang magandang fence, walang mga turistang kano. 4 o 5 maliliit na magkakatilang ang naghuhugas ng mga Carabao gamit ang lumang hose. Ang unang Carabao na nakita ko, si kulog ay may taas na 1.8 m at may bigat na halos 1,000 kilogram. Ang sungay niya, matalas at maganda. Isang magkakati, mas maliit pa sa akin, mga 60 taong gulang, ay umakyat at tumayo sa leeg ng Carabao ng mabilis. Manong Ben, pagpapakilala ni Anton. Si Manong Ben ay nagmano po sa akin at nagsalita sa malambing na Tagalog, maligayang pagdating, anak ng kano. Dadalhin kita para paliguan ng Carabao. Tumawa ako. Paliguan ng Carabao? Hindi ako mababasa, no. Pero 10 minuto ang lumipas, nakatayo ako sa ilog, hanggang dibdib ang tubig, may hawak na nylon brush at kinikiskis ang likod ni kulog.
Ang malaking karabaw ay tahimik lang. Hinahayaan akong kiskisin siya nang walang pagtutol. Nakatayo si Manong Ben sa leeg niya. Sinasabihan si Kulog na itaas ang bawat paa at ginagamit ang hose para ispray sa pagitan ng mga kuko niya. Malaki ang karabaw, pero malambing ang puso, sabi ni Manong Ben. Kapag masama ang tao, matatandaan niya habang buhay. Kapag mahal siya ng tao, mas mamahalin niya pabalik. Tiningnan ko si Kulog na nakapikit, parang ngumingiti. At agad kong naisip si Anton. Noong hapon, dinala kami ni Manong Ben sa Working Animal Hospital, isang malaking gusali na gawa sa kawayan. 4 na may sakit na karabaw ang ginagamot. Isa ang bali ang binti dahil sa pagtapak sa isang minahan noong digmaan. Isa ang bulag dahil sa pagtama ng tirador ng mga bata. Saan nanggagaling ang pondo para sa paggamot, Manong? Tanong ko. Ngumiti si Manong Ben. Mula sa maliliit na tao sa buong bansa, anak. Nagpapadala sila ng 10,020 pesos bawat isa. Natahimik ako. Ang maliliit na tao na hinamak ko ay nagpapadala ng pera para tulungan ang malalaking hayop na hindi pa nila nakikita. Kinagabihan, kumain kami kasama ang mga magkakati sa paligid ng bonfire. Mayroon lang kanin, pinakbet, pritong isda at bagoong. Walang beer, walang wine, pero lahat ay malakas tumawa. Nagkukuwento tungkol sa mga karabaw na tumulong sa mga tao sa baha, mga karabaw na nagdala ng mga maisakit sa ospital sa kabila ng bundok. Tahimik akong nakinig at mahinang nagtanong kay Manong Ben, "Natatakot ka ba sa karabaw, Manong?" Ang laki niya. Tumawa si Manong ng malakas. "Oo anak, natatakot. Pero mas natatakot ako sa tao. Ang karabaw, malaki lang ang katawan, pero ang tao, tayo ang pumipili kung malaki o maliit ang puso." Kinagabihan, natulog kami sa Carabao Camp. Narinig ko ang malakas na paghinga ng karabaw. Niyakap ako ni Anton mula sa likuran. "Gusto mo ba ang karabaw, mahal?" Tumango ako. "Oo, malaki talaga siya." Tumawa siya ng mahina, pero mas maliit ang mga magkakati. Matagal akong natahimik at bumulong. Nagsisimula na akong maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin sa mas malaki. Pero hindi ko pa rin lubos na naiintindihan. Hindi ko alam na sa susunod na 24 oras, ang karabaw na iyon at ang maliliit na tao na patuloy kong itinuturing na mahina ay magliligtas sa buhay ng pinakamamahal kong tao sa mundong ito at gagawing ang salitang maliit na laging kong ginagamit sa biro ay magiging pinakadakilang salita na gusto kong marinig ng buong mundo. Kinabukasan, umalis kami sa Carabao Camp bago pa magbukang liwayway. Nagmano po si Manong Ben kay Kulog sa huling pagkakataon at bumaling sa akin. "Kapag natinag ang puso mo balang araw, isipin mo si Kulog. Malaki siya, pero pinapayagan niyang sumakay ang maliliit na tao." Ngumiti ako, pero hindi ko pa rin lubos na naiintindihan. Nagmaneho si Anton pabalik sa Maynila sa lumang kalsada. Huminto lang ulit ang ulan, madulas ang kalsada, puno ng baha at putik. Sa daan, huminto kami para bumili ng kape sa isang maliit na gas station. Ang may-ari, isang napakaliit na dalagita, wala pang 16, ay nakatayo at nagtitinda ng kape habang humihinto ang ulan. Inabot niya sa akin ang cup at ngumiti ng malawak. "Kape, ate. Ingat sa pagmamaneho, madulas ang daan." Nagmano po ako nang hindi ko namamalayan at sumakay sa sasakyan na may kakaibang pakiramdam. Wala pang 20 kilometers ang takbo namin nang mangyari ang hindi ko malilimutan. Isang 10-pont wheeler truck ang nawalan ng kontrol sa madulas na kalsada, sumugod patungo sa amin. Agad na iniikot ni Anton ang manibela, pero tumama pa rin ito sa tagiliran ng sasakyan. Isang malakas na tunog ng pagbali ng metal ang umalingaw-ngaw. Umikot ang pickup truck ng 2 beses bago bumangga sa puno sa tabi ng kalsada. Basag ang salamin. Pakiramdam ko, huminto ang mundo. Dugo ang bumaba, tinakpan ang mga mata ko. Sumigaw ako ng pangalan ni Anton, pero walang sagot. Nakaupo siya ng tahimik sa tabi ko. Nakatagilid, baluktot ang kanang braso, at patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang noo. Sinubukan kong tanggalin ang seatbelt, nanginginig ang mga kamay ko. Patuloy ang mahinang pag-ulan. Walang sasakyan ang naglakas loob na huminto dahil sa madulas na kalsada at matinding trapik. Umiyak ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, pakiramdam ko wala akong magawa, tulong, kahit sino. At nakita ko siya. Ang maliit na dalagita na nagtitinda ng kape, tumatakbo sa gitna ng ulan patungo sa sasakyan namin, kasama ang 3 o 4 na lalaki na kumakain lang ng kape sa gas station. Walang nagsalita. Binuksan agad ng dalagita ang pinto sa gilid ko at tinulungan akong lumabas.
Isang lalaki ang umakyat sa sasakyan gamit ang kanyang kamay para hilahin ang baluktot na pinto ni Anton. Ang isa naman ay tumawag sa ambulance. "Kuya, gising po," kaya sumigaw ang dalagita kay Anton. Napakaliit niya na kailangan pa niyang tumingkayad, pero umakyat siya at tinapik ang pressure point sa noo ni Anton ng tumpak. "Nag-aral po ako ng volunteer rescue, ate. Sandali lang po." Nakatayo ako, nanginginig, nakatingin sa maliit na bata na nagliligtas sa buhay ng asawa ko. Hindi siya naghintay ng tulong, siya ang tumulong. Pagkatapos ng 10 minuto, dumating ang ambulance pero hindi ito makapasok dahil sa traffic. Ang mga bayanihan na nagtipon ay nagsimulang magtulungan. Binuhat nila ang stretcher ni Anton, na wala pa ring malay, at nagtulungan sila na dalhin ang stretcher sa gitna ng ulan, baha at traffic. Naglakad ng halos 2 kilometer patungo sa ambulance. Naglakad ako sa likod ng stretcher, nakatingin sa halos 10 maliliit na Pilipino na nagtutulungan na buhatin ang isang taong mas mabigat kaysa sa kanilang lahat. Walang nagrereklamo, walang umalis. Doon, umiyak ako ng malakas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaalam na hinamak ko ang mga taong ito bilang maliit, mahina at mas mababa. Ngunit ngayon, ang maliliit na taong ito ang nagdadala sa buhay ng aking asawa sa kanilang balikat. Ang ambulance ay mabilis na nagtungo sa pinakamalapit na ospital, ang Batangas Provincial Hospital. Umupo ako sa tabi ng stretcher, hawak ng mahigpit ang kamay niya. Kasama namin ang dalagita na nagtitinda ng kape. Sinusubaybayan niya ang pulso ni Anton sa buong biyahe. "Kuya, regular po ang pulso niya, ate. Huwag po kayong matakot." Nagmano po ako sa kanya, umiiyak, nagpapasalamat. Salamat talaga." Ngumiti siya at nagsabi ng pangungusap na hindi ko malilimutan habang buhay. "Maliit lang po ang mga Pilipino, pero hinding-hindi po kami nang iiwanan." Pagdating namin sa ospital, sinalubong agad kami ng medical team. Walang tanong tungkol sa pera, walang forms, tanging salitang, "Bilis." Itinulak si Anton sa emergency operating room. Nakatayo ako sa harap ng kwarto, patuloy ang pag-agos ng luha. Niyakap ako ng mahina ng dalagita na nagtitinda ng kape. "Kuya, ayos lang po yan. Maniwala po kayo sa akin." Niyakap ko siya pabalik. Napakaliit niya na ang ulo niya ay umaabot lang sa balikat ko. Pero sa yakap na iyon pakiramdam ko, niyakap ako ng isang buong karabaw. At sa sandaling iyon, naintindihan ko na. Ang maliit na lagi kong tinutukso kay Anton sa loob ng 7 taon ay ang pinakadakilang papuri sa mundo. Nakatayo ako sa harap ng operating room ng higit sa 4 na oras. Walang bakanteng upuan, walang nagpapalaya sa akin. Isang maliit na nurse ang nagdala sa akin ng tubig at umupo sa tabi ko. "May dugo po sa utak ang kuya, pero napakahusay ng doktor. Magtiwala po kayo sa kanya." Tumango ako, pero nanginginig pa rin. Ang imahe ni Anton na nakahiga ng tahimik, patuloy ang pag-agos ng dugo ay hindi pa rin maalis sa isip ko. 14:07 p.m. Bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang neurosurgeon. Tinanggal ang mask niya. Mas maliit siya sa akin ng halos isang ulo, may suot na manipis na frame na salamin pero nakatayo ng tuwid. "Kayo po ba si Miss Emily?" Tumango ako ng matindi. "Ligtas na po ang pasyente." Basag ang bungo, na-drain na namin ang dugo sa loob ng utak. Ang kanang braso, 3 bali, pero hindi pumasok sa malaking ugat. Pagkatapos ng 48 oras, kung walang infection, magigising na siya. Napaupo ako sa sahig, umiiyak na parang bata. Yumuko ang maliit na doktor at mahina akong niyakap. "Ako po si Dr. Lito, maliit po ako, pero kaya kong tulungan ang malalaking pasyente." Ngumiti siya at nagpatuloy. "Sinabi po sa akin ng asawa niyo habang ina-anesthesia siya, pakibantayan mo po ang asawa ko. Malaki siya, pero mahina ang loob." Tumawa ako habang umiiyak. Binuksan ang ICU para makapasok kami ng 10 minuto bawat isa. Nakahiga si Anton sa kama, nakakast ang kanang kamay, may benda ang ulo, nakakabit pa rin ang respirator, pero regular ang pag-angat ng dibdib niya. Yumuko ako at hinalikan ang noo niya. "Patawad. Patawad dahil lagi kong tinutukso na maliit ka." Tumulo ang luha ko sa pisngi niya. Kinagabihan, nagbantay ako sa ospital. Ang dalagita na nagtitinda ng kape, si Belen, ay hindi pa umuuwi. Nagbantay siya sa akin buong gabi, nagdala ng tsaa, kape at tinapay. Ikinuwento niya na nasagasaan siya ng motorsiklo 3 taon na ang nakalipas. "Bali po ang paa ko, tulad po ng kuya niyo. Marami rin pong maliliit na Pilipino ang tumulong sa akin.
Kaya gusto ko pong suklian ang kabutihan. Niyakap ko si Belen ng mahigpit. Tumawa siya ng mahina. Ang laki niyong ate, ang higpit ng yakap niyo. 4 a.m. Gumalaw ang daliri ni Anton. Agad akong nagising. Pinindot ang bell para tawagin ng nurse. Tumakbo si Dr. Lito ng nakayapak, sinuri ang mata at pulso, at ngumiti ng malawak. Gising na po siya. Dahan-dahang idinilat ni Anton ang mata niya. Tumingin sa paligid at nakita ako. Nanghihina ang boses niya mula sa tubig na katatanggal lang, tubig. Umiyak ako. Inabot sa kanya ang baso ng tubig. Sumipsip siya ng 2 beses at bumulong. Pasensya na, ginulat kita. Kumusta ang kulog? Nasiyahan ka ba? Tumawa ako habang umiiyak. Ito ang pinakamasaya sa buhay ko at hinding-hindi na kita tutuksuhin na maliit pa. Ngumiti siya ng bahagya. Mabuti naman. Dahil ngayon, maliit na talaga ako, hindi makagalaw. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa aksidente. Ang maliliit na Pilipino na tumulong sa amin ay nagsimulang magpadala ng mensahe. May nagpadala ng bulaklak, prutas, at pag-asa. Kahit si Kulog sa sanctuary, nagpadala ang magkakati ng video niya. Tinaas ni Kulog ang sungay niya at may sign na nakasulat, "Get well soon, kuya, from Batangas." Niyakap ko si Anton na hindi pa rin makabangon. Alam mo, inakala ko noon na maliit ang bansang ito. Pero ngayon, alam ko na, ito ang pinakamalaki sa mundo. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Dahil ang maliliit na tao, kapag nagkaisa, nagiging malaki, mahal. At sa sandaling iyon, alam ko na. Ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat sa taas, hindi sinusukat sa laki ng bansa, kundi sa puso na handang isakripisyo ang sarili nitong maliit na katawan para buhatin ang iba. 3 araw pagkatapos ng operasyon, inilipat si Anton mula sa ICU patungo sa normal na kwarto ng pasyente. 3 maliliit na nurse ang naghalinhinan sa pagpapalit ng IV at pagbigay ng gamot. Lahat ay nakangiti. Lahat ay nagsasabing, "Gumaling na po kayo, kuya." Umupo ako sa tabi ng kama. Tinitingnan ng asawa ko na maputla pa, pero may nagniningning na mata. Tinaas niya ang kaliwang kamay niya, hinaplos ang pisngi ko. Pasensya na, ginulat kita." Umiling ako. "Wala kang dapat ipagpaumanhin. Ako ang may utang na loob." Kumunot ang noo niya. "Bakit?" Huminga ako ng malalim at nagsalita. Bawat salita ay malinaw. "Patawad dahil lagi kitang tinukso na maliit. Patawad dahil inakala ko na ang kadakilaan ay sinusukat sa taas, sa pera, sa matataas na gusali. Patawad dahil pinagtawanan ko ang mga Pilipino na maliit, madaling ngumiti at traffic ang lahat. Pero sa loob ng 3 araw na ito, ang maliliit na taong ito ang nagbalik sa buhay mo sa akin." Ngumiti si Anton. "Alam ko na po, mahal, na maiintindihan mo rin yan balang araw." Noong hapon, dumaan si Dr. Lito para magpalit ng gamot. Umupo siya sa tabi ng kama, tinanggal ang salamin niya, pinunasan ng panyo ang pawis niya. "Miss Emily, may ikukuwento po ako sa inyo." Ikinuwento ni Dr. Lito na lumaki siya sa isang pamilya ng magsasaka sa Bicol. Maliit na siya noon pa man, tinukso siya ng mga kaibigan na maliit na doktor. Ngunit noong bumaha noong 2009, nagkasakit ng malala ang nanay niya. Walang ospital ang tumanggap dahil puno. Higit sa 10 maliliit na bayanihan ang nagtulungan na buhatin ng stretcher sa baha, umabot sa dibdib, naglakad ng 7 kilometers patungo sa isang private hospital. Nailigtas ang nanay niya. Noong araw na iyon, ipinangako ko na magiging doktor ako at gagamutin ang lahat ng tao, anuman ang laki nila, mayaman o mahirap. Tumulo ang luha ko at mahina akong nagtanong, "Bakit neurosurgeon ang pinili mo?" Napakahirap noon. Ngumiti si Dr. Lito. "Dahil maliit lang po ang utak ng tao. 3 pounds lang, pero naglalaman ng buong universe. Kung maililigtas ko ang isang maliit na utak, maililigtas ko ang buong mundo ng isang tao." Tinaas ni Anton ang kamay niya, hinawakan ang braso ni Dr. Lito. "Salamat po at niligtas niyo ang maliit kong utak, doktor." Tumawa ang doktor. "Hindi po maliit ang utak niyo, kuya. Malaki po yan. Sapat para mahalin ang asawa niyong malaki." Kinagabihan, lumabas ako para bumili ng kape sa lobby. Nakita ko si Belen na may hawak na box ng donuts. "Ate Emily, dala ko po para kay Kuya Anton." Binuksan ang box. 12 donuts ang nakasulat sa icing, "Get well soon, from the tiny people of the Philippines." Niyakap ko si Belen ng mahigpit. Tumawa siya ng mahina at tinanong ko siya, "Hindi ka ba napapagod na pumunta dito araw-araw?"
Ngumiti si Belen ng malawak. Napapagod po. Siyempre. Pero ngumiti po kayo sa akin noong bumili kayo ng kape. Kaya gusto ko pong ngumiti pabalik. Nakatayo ako at umiyak ng malakas sa lobby ng ospital. Ang mga dumadaan, tumitingin pero walang tumatawa. Nagmano po lang sila at tahimik na umalis. Kinagabihan, umupo ako sa tabi ng kama ni Anton, may hawak na pen at bagong notebook. Sinulat ko ang title ng article na ipapadala ko sa Amerika, The Land of Small People with the Biggest Hearts. Binalingan ko si Anton. Isusulat ko to. Sasabihin ko sa buong mundo na ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat sa taas, kundi sa taas ng puso na handang yumuko para buhatin ang iba. Hinawakan ni Anton ang kamay ko. At paano mo isusulat kung bakit ka nagbago ng isip, mahal? Ngumiti ako habang umiiyak. Dahil sa malaking karabaw na nagpabayang sakyan ng maliliit na tao at dahil sa asawa kong maliit na nagpalaki sa puso ng asawa niyang malaki na halos pumutok na. Tumawa siya ng mahina at pumikit. At sinulat ko ang article na iyon hanggang umaga, isinulat ng may luha, isinulat ng may pagmamalaki, isinulat ng may pag-ibig na hindi ko kailanman naramdaman. At ng gabing iyon, lubos kong nalaman na ang maliit ay hindi na insulto, kundi ang pinakadakilang salita na narinig ko sa buhay ko. Pagkatapos ng 2 linggo, nakalakad na si Anton ng walang saklay. Sa huling araw namin sa ospital, umupo kaming 3 ni Dr. Lito at nag-usap. Tinanong ko siya ng tanong na matagal nang nasa isip ko. Doktor, bakit ganoon na lang ang pagtulong ng mga Pilipino sa isa't isa? Hindi sila kamag-anak, hindi sila kaibigan, wala silang bayad. Bakit isinasapalaran nila ang buhay nila para sa isang estranghero? Tinanggal ni Dr. Lito ang salamin niya, inilagay sa mesa at tumingin sa labas ng bintana. Nakita niya ang maliliit na tao na nagtutulungan na buhatin ang stretcher ng isang pasyente sa ambulance. Dahan-dahan siyang nagsalita, ngunit malinaw. Tinuruan po kami noong bata pa kami na hindi tayo pantay-pantay. May malaki, may maliit, may mayaman, may mahirap. Pero ang iisang bagay na pantay-pantay tayo ay ang araw na matumba tayo. Walang gustong matumba ng mag-isa. Kaya, kung may makita kaming natumba, aalalayan namin. Hindi na kailangang maging kamag-anak. Hindi na kailangang maging mayaman. Sapat na makita na humihinga pa sila. Matagal akong natahimik at nagtanong pa, paano kung ang taong natumba ay ang taong humamak sa inyo noon? Ngumiti si Dr. Lito ng malawak. Dapat nga pong tulungan pa. Para sa araw na yon, makabangon siya at malaman na ang kadakilaan ng tao ay hindi sa salita kundi sa gawa, kahit walang nakatingin. Hinawakan ni Anton ang kamay ko ng mahigpit. Pamilyar ba sa iyo, Em? Tumulo ang luha ko. Dahil ako ang taong humamak. Ako ang tumawa sa maliliit na tao. Pero ngayon, binubuhat ako ng maliliit na taong ito mula sa sahig. Tumayo si Dr. Lito, nagmano po kay Anton at bumaling sa akin. Bago po kayo umuwi sa Amerika, may regalo po ako para sa inyo, Miss Emily. Kinuha niya ang telepono niya at nagbukas ng isang maikling video. Isang clip mula sa dashboard camera ng truck na bumangga sa amin. Malinaw ang larawan. Nakita si Belen na tumatakbo sa ulan bilang unang tao. Nakita ang mga bayanihan na nagtutulungan na buhatin ang stretcher. Nakita ang maliliit na tao na nagbubuhat ng isang taong mas malaki kaysa sa kanila ng maraming beses nang walang nag-uutos. Sa dulo ng clip may mensahe sa Ingles na nakasulat, To the world. This is how small people carry the world on their shoulders when someone falls. From the Philippines with love, ang clip na yon ay naibahagi na ng higit sa 8 milyon beses. Ang hashtag na Small But Strong ay nagtrending sa buong mundo. Ngumiti si Dr. Lito, hindi po kayo ang unang nagbago ng isip dahil sa ganito. At hindi rin po kayo ang huli. Kinagabihan, umalis ako sa ospital sa huling pagkakataon. Naglalakad si Anton sa tabi ko, bahagyang pilay. Nasa bus stop kami sa harap ng ospital. Naghihintay si Belen. Inabot niya sa akin ang isang puting envelope. Nag-ipon po kami ng pera ng mga kaibigan ko. Pambayad po sa ospital ni Kuya. Hindi po kami mayaman, pero gusto naming tumulong. Ang envelope ay may P5,200, mga 20-50 peso na bill, kulubot na banknotes, at isang maliit na papel na sulat kamay ng bata. From the tiny people who love the American ate and kuya. Get well soon. We're waiting for you to come back and visit. Yumuko ako at niyakap si Belen ng mahigpit. Tumawa siya at ibinalik ko sa kanya ang pera. Gamitin mo yan para sa pag-aaral mo. Ang bayad sa ospital,
Binayaran na ng malalaking puso niyo. Tumulo ang luha ni Belen, pero ngumiti siya ng malawak. Nagmano po si Anton sa kanya. Nagmano po ako. At sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang pinakamalalim na konklusyon ng biyahe na ito. Ang kadakilaan ng tao ay hindi ang tumayo ng mas mataas kaysa sa iba, kundi ang yumuko ng pinakamababa para buhatin ang iba. Hindi lang sa Pilipinas, kundi ito ang universal na batas ng tunay na pagkatao. Binalingan ko si Anton. Bukas, hindi tayo babalik sa Amerika. Mananatili tayo dito ng 1 buwan pa. May article pa akong kailangang tapusin dito at marami pa akong maliliit na tao na gustong yakapin. Ngumiti siya. Sabi ko na po, mahal, ang bahay namin, maliit man, pero sapat ang puso para hindi ka umuwi. Tumawa ako habang umiiyak at niyakap siya ng mahigpit. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya tutuksuhin na maliit dahil alam ko na siya ang nagpalaki sa puso ko. 1 buwan ang lumipas, kinansela ko ang tiket ko pa uwi at lumipat ako sa bahay ni Mama Anton ng tuluyan. Ang maliit na bedroom sa ibaba ay maingay pa rin ang ceiling fan, pero hindi na ako nagrereklamo. Ang article na pinamagatang The Land of Small People with the Biggest Hearts ay inilabas ng sabay-sabay sa 3 wika sa isang world-class lifestyle magazine. Lumampas sa 10 milyon ang views sa loob ng 3 araw. Puno ng comments mula sa mga Amerikano. I always thought the Philippines was just beaches and cheap food. I was wrong. My husband is Pinoy. I used to tease him too. Not anymore. I'm crying at work right now. This is humanity. Sinagot ko ang bawat comment gamit ang sarili kong kamay at nagdeklara sa dulo ng article na ang lahat ng kita mula sa pagbebenta ng article na ito ay gagamitin para itatag ang Small Hands Big Hearts Foundation para tulungan ang mga bata na nagtitinda ng kape at mga volunteer rescuer sa buong Pilipinas. 3 araw ang lumipas, umabot sa 4.4 milyon ang pumasok sa foundation mula sa maliliit na tao sa buong mundo. Agad kong sinimulan ang unang proyekto na tinawag na Belen's Coffee Cart. Pondo para makapag-aral si Belen ng medicine at magtatag ng mobile coffee cart para sa mga volunteer rescuer para magkaroon sila ng kita pero makakatulong pa rin sa tuwing may aksidente. Sa araw ng paglulunsad ng proyekto, nakatayo ako sa isang maliit na stage sa tabi ng highway sa Batangas. Kasama si Belen na nakauniforme ng nursing at sa tabi namin si Kulog na inimbitahan bilang presenter. Nagsalita ako sa mic ng bahagyang nanginginig. Ngayon, nakatayo ako dito hindi bilang isang malaking Amerikanong journalist, kundi bilang isang Filipina daughter-in-law na nagkamali noon. Inakala ko na ang kadakilaan ay dapat malaki, maraming pera, matataas na gusali. Ngunit tinuruan ako ng Pilipinas na ang tunay na kadakilaan ay ang araw na ang maliliit na tao ay handang magpabasa sa ulan para buhatin ang malalaking tao para mabuhay. Ngayon, hindi na ako babalik sa Amerika. Mananatili ako dito. Mag-aaral ako ng Tagalog ng matatas, susulatin ang mga kwento ng maliliit na tao na nagbuhat sa buong mundo at yayakapin ang lahat ng tinawag na maliit para malaman nila na hindi sila maliit. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw. Tinaas ni Kulog ang sungay niya at bahagyang sinabuyan ako ng tubig, parang nagbe-bless. Umakyat si Anton sa stage. Niyakap ako mula sa likuran at bumulong sa tenga ko. Ngayon, mas malaki na ang puso ng asawa ko kaysa sa akin. Hinalikan ko siya at sinabi sa mic para marinig ng lahat. Oo, dahil ang asawa kong maliit ang nagpalaki sa puso ng asawa niyang malaki na sapat na para yakapin ang buong Pilipinas. Tinaas ni Belen ang isang sign na sulat kamay, ang bata, from the tiny people of the Philippines. Thank you, American ate, for showing the world that we are not small. Yumuko ako, niyakap si Belen, niyakap si Kulog, niyakap si Anton, niyakap si Mama, niyakap ang lahat ng nakatayo doon. At sa yakap na yon, alam ko na, nakauwi na ako. Ang bahay na maliit, pero sapat ang puso para yakapin ang buong mundo. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Nandito pa rin ako sa lumang bahay na 2 palapag sa barangay ng Maynila. Ang ceiling fan ay maingay pa rin, pero pinalitan ko ng bagong blade para humina ang ingay. Dahil ngayon, may tawa ng isang maliit na bata ang umaalingaw-ngaw sa bahay na ito araw-araw. Ipinanganak ang anak namin noong Pebrero, Valentine's Day. Pinangalanan siyang Anton Carter Jr. pero tinawag siyang Kulog. Ipinanganak siyang napakaliit, may bigat lang na 2.8 kilogram. Pero malakas ang iyak sa ospital, tumawa ang mga nurse. Si Doktor,
Lito ang nagpaanak sa akin at siya ang unang nagbuhat sa bata at nagsabi, "Maliit pero malaki ang baga." Isang tunay na Filipino-American. Ngayon, first birthday na ni Kulog, isang maliit na party sa Carabao Sanctuary sa Batangas. Naghihintay si Kulog sa harap ng camp. Ang sungay niya ay pinalamutian ng mga garland ng sampaguita. Nakatayo si Manong Ben sa tabi niya, nagmano po sa lahat ng bisita. Si Belen, naka-uniforme ng nursing, tumatakbo para tulungan akong hawakan ng cake. Si Dr. Lito, naka-casual outfit, kasama ang Small Hands Big Hearts Foundation na lumawak na sa 10 probinsya. At ang pamilya ko mula sa Texas, ang tatay ko, nanay ko at kapatid ko ay lumipad mula sa Austin sa unang pagkakataon. Nakatingin ang tatay ko kay Kulog, malaki ang mata. "Emily, sabi mo sa akin, malaki ang Carabao pero maliit ang mga Pilipino." Hindi ako naniwala hanggang sa nakita ko na binuhat mo ang buong mundo gamit ang sarili mong kamay. Ngumiti ako, yumuko, niyakap ang tatay ko na nagturo sa akin na ang malaki ay laging panalo. "Tay, naintindihan ko na. Minsan, ang pinakadakilang tagumpay ay ang payagan ang mas maliliit na tao na manalo sa puso natin." Pagkatapos ng seremonya, umupo ang lahat, kumakain ng pinakbet at pritong isda sa paligid ng bonfire. Binuhat ni Anton si Kulog at inilagay sa leeg ni Kulog na karabaw. Ang maliit na bata, nakaupo sa malaking karabaw at malakas na tumawa. Kinuha ko ang kamera ko at nag-post sa Instagram sa huling pagkakataon bago ko isara ang account ko bilang freelance journalist. Larawan ng maliit na bata sa malaking karabaw. Caption, sa Ingles at Tagalog, "To the world that once called us small. Thank you for teaching that the greatest strength is not in standing tall alone, but in bending down to lift others up. Salamat Pilipinas, dahil ipinakita mo sa akin na ang tunay na kadakilaan ay ang puso na handang yumuko ng pinakamababa para buhatin ang lahat." Hindi na ako journalist. Ako ay isang daughter-in-law, isang nanay, isang kaibigan, isang kapatid, at isa sa maliliit na tao sa bansang may pinakamalaking puso sa mundo. Mabuhay! From Emily Carter, who is now known in Tagalog as Emily, na malaki ang puso, small but strong miracle, my home is here. Isinara ko ang telepono, inilapag, at naglakad para yakapin ang asawa at anak ko. Niyakap si Kulog, niyakap si Manong Ben, niyakap si Belen, niyakap ang lahat sa ilalim ng buong buwan ng Batangas. Ang maliliit na tao, nagtawanan ng malakas. At sa yakap na iyon, alam ko na, natagpuan ko na ang tunay na milagro. Isang milagro na tinatawag na Pilipinas.